Hello mga kabaro, MUP, Military and Uniform Personnel. Para ito sa mga nagpapasalamat at saka yung hindi nagpapasalamat o para may intriga, para sa inyo ito, history. Bibigyan ko kayo ng history mga kasama. Kung bakit natin nahabol ang 4.9 billion pesos na kung wala si Commander Bukay ay maaring nakalimutan na itong 4.9. Dahil sa Philippine National Police, wala ni isa sa kanilang tumayo. Kanya-kanya sila. Kanya-kanyang kaso. Kinakaso nila ito sa korte, ang Philippine National Police. Ang sabi ko sa mga Philippine National Police, na para matulungan ko kayo, gumawa kayo ng mga ebidensya doon sa mga sagot nila. At ipadala sa akin at pag ako ay sinipag, pupunta rin ako sa RSBS ng Philippine National Police. Yung sa Coast Guard na tumawag, lahat kayo tutulungan natin para pagtulungan nyo rin ako ihulog sa imburnal. Pero kahit papaano, ginawa ko lang ang dapat nating gawin bilang isang kabaro. Kasi nga, nung ako'y sundalo, natatandaan ko yung moral and welfare of the men. Yan yung unang subject namin nung ako ay nag-undergo ng recruit training sa Special Warfare Brigade. Sa Special Warfare Brigade. Yung sa Armed Forces is 18 billion plus nirelease ng DBM June 2017 at nagkagulo-gulo pa nga yan hanggang 2018 tapos in-stop. Ayun, maraming mga officer, sundalo, byuda nagtakbuhan sa Malacanang para magreklamo. Wala pa rin nangyari. Yung iba, hindi nabigyan ha. Okay, history ito para sa, kasi marami nagtatanong sa akin. At para bang ako pang sinisisi. Na para bang ikaso mo na lang. Parang ganun eh. Marami tumawag sa akin, kaibigan ko, junior officer ko, senior officer ko, nagsabi. Pero sa junior officer lang, sir, baka pwede mong ikuha na lang kasi masira ang AFP. Ganun ba, sabi ko? Sino ang sumira sa AFP? Ako ba o sila? So, hindi ako nasagot. Ang sumira sa AFP, yung mga mandurugas. Hindi ako. Bakit sino social media ko? Iyon lang ang paraan para lumaban. Hindi pwedeng kaso-kaso. Ang kaso-kaso, abutin ng siyam-siyam. Walang matakos. Pero mamaya, malalaman nyo ang ginawa ko. Mga kasama. So, sa Philippine National Police, other BGMP, Bureau of Fire, tawagan nyo lang ako, bibigyan ko kayo ng idea. Kasi marami pa lang hindi nakakatanggap dito. Binursa na ng mga hinayupak na mga mandurugas. Pero nagtataka ako, hindi nakakayanan ng mga senior officer ang kanilang junior officer dahil retired sila. Nawala na sila ng respeto. Bakit nyo pakialaman ang hindi nyo pera? Yun yung tanong. Okay, start tayo sa history mga kasama. Start tayo sa history. Nagsimula ito sa differential ng 2018 na 1 year na hindi na ibibigay ang differential hanggat umabot sa korte ito, lumaban tapos nagtagumpay na dapat i-release yung 2018 differential, i-release. So nung nagtagumpay, nung executive order resolution number 01 ng COA na i-release na yon, doon na nagsimula. So nagsimula sa 2018
What I mean, yung differential yun, hindi pa yung iba, no? 2,000 differential. Lahat tayo na involved. So, nagtagumpay. So, ngayon, na-resolve yan ng COA, maybe January 2021. So, nandyan na yung pera, pero ayaw pang i-release na mga pension graduate management center or mga counterpart, ano. Hindi pa ini-release. Bakit? Kapi muna tayo. Okay. Bakit hindi ni-release? Hindi ko alam kung bakit hindi ni-release. Ngayon, mga siguro 14 March, ang sinasabi ko yung 1 year, hindi pa yung differential 2012, ano? Na-discovery ko lang yun. So, yung 1 year na yun, March 14, 2021, nagdiskasyon kami ni Captain Ingracia. Bakit sir, hindi natin puntahan? Puro tayo sulat. Parang na-challenge ko si Captain Ingracia. Adi, ikaw pumunta. Sabi sa akin. O, di pumunta ako. Sige sir, bukas pupunta ako. 15. 15. So, pumunta ako. Una pinunta ko, land bank. Sarado ang land bank ng Green Hills. Sarado. Ewan ko, parang nag-usap. Pero yung COA, hindi nakalusot. Pinuntahan ko yung COA. Bakit hindi nyo pa ni-release? Hindi naman sabi mag-release, magmula sa PGMC. Ganun ba? O sige, basta pabilisin nyo ma'am. Kasi sabi niyan, tapos na. Pinuntahan ko ang PGMC. J1, wala si General Molina nun. Ang alam ko, kung hindi ako nagkakamali, si General Molina ngayon ang inka, papalit kika, General Takdiras. Papasok pa lang si General Molina nun. So, ang kumausap sa akin yung G1, pinatawag niya lahat in charge of task force differential. Sir, on process pa sir, na kahit stop, sabi niya. Hindi ko tinatanong kung nasaan ang pera namin. Ang tanong ko, kailan nyo i-release? Ang tanong ko sa G1. So, sagot niya, sige sir, gagawa namin, sige sir, pipilitin namin. Huwag yung pilitin, gawin nyo. Sige sir, bukas. Oh, nandiyan na pala yung pera, sabi ko eh. Bakit hindi nyo i-release? Kasi pag hindi nyo ginawa kako, nationwide, magkakaroon kami ng mass action. Anong mass action yun? Ako lang nakakalam nun. Pero coordinated ko na sa lahat ng areas ng armed forces. Lalagyan ko ng mga inutil ang taga PGMC. Yun ang gagawin ko. Pero, the following day, ayun, nag-release ng December yun. What I mean, December yung unang nirelease nila pababa eh. December, November, October. Nahinto ng October. Binira ko na naman. Hanggang sa na may nagreklamo isang byuda na nagpatulong sa akin. Marami sila. Sabi ko, sugurin natin ang PGMC. Schedule na namin mga April 5 yun, schedule namin. Pandemic pa yun eh. Pumunta ko ng April 5, wala sila. Wala na ang byuda. So hindi rin ako tumuloy kasi sila yung complainant eh. Yun pala, minaneuver na ng PGMC. Nag-release sila kaagad doon sa mga complainant. Nalaman niya yung mga pangalan. So, ibig sabihin, nagmumonitor sila. Nagmumonitor sila mga kasama. Nagmumonitor sa lahat ng action. Okay. Hindi ko matandaan kung reschedule or sumulat na ako. So, April 20, nag-briefing sa akin ang Task Force Differential PGMC. Ang commander doon, isang abogado, isang colonel na abogado. Na-brief nila ako regarding sa pera ng
PGMC sa claim ng pension. Doon ko nakita ang mga pera-pera, pero binagbawalan ako ng picture. So, hindi ko na lang pinicturean. Dahil sabi ko, karapatan ko ito mag-picture, sir. Be officers and gentlemen. Okay, pakinggan. I accepted. Pamigyan ko kayo para matuloy lang tayo. So, nandoon si Red Admiral De Los Reyes na mista ni Colonel Lunasan, Class 71. Tinawag niya yun, akala nila, didepensahan sila ni General Red Admiral Reyes. Nung nakita niyang tama ako, dahil para sa pangkalatan yung birada ko, natulog na lang si General Red Admiral Reyes. Kasi kung sumagot-sagot siya doon, ay kahit na senior siya sa akin, respeto, pero masusupal pa lang ko siya. Kapi mo na. Okay. So doon ko nalaman, doon sa 18 billion na nirelease, dahil yung 1 month, na 1 year na dandahanan nila yun kasi napag-usapan na namin. Ito ngayon yung 18 billion na nirelease ng DBM 2017 June. May natira pala. May natira 4.9 billion na i-briefing sa akin yun. Sabi ko, ako na ngayon ang testigo, ebidensya. So, dapat lang naman may mag-collaborate sa akin kung dadaanin ko sa legal. Pwede ko dadaanin sa legal yun. Okay. So, nangyari, tapos na, hiwalay na. Hindi pa rin nangyari. Yung pangako nila, hindi pa rin nangyari. Pumunta na ako sa Tube Staff Office. Una, kinausap ko, bandang huli. Hindi na sila nakipag-usap sa akin. Puro dahilan. Pag gusto kasi, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Okay. Pinuntahan ko ang J1. Kausap ko si General Perez. Tango lang ng tango si General Perez. Sa dami kong sinabi, wala siyang kontra. Kasi susupal pa lang ko siya pag kumontra eh. So, wala pa rin. Nangyari. Talagang binibitin nila. Yung perang 4.9 billion. Okay. Pinunta ko ngayon sa UTIG. Ayun, sa UTIG. Inimbestigan ng UTIG. Sabi ng abogado nung kernel rin yun nung UTIG eh. Unang dalawang punta ko sa kanya, positive. Bandang huli, ayaw na rin makipagkita sa akin. So, I understand na naman. Mayroon na naman nagbumulong. So, tapos ang investigation, walang resulta, dinala ko ngayon sa Anti-Retif Authority. Nag-hearing kami online dahil pandemic pa nga eh. Online hearing kami. Ang sinasabi lang ni kalimutan ko yung general na yun. Colonel siya dati, naging general. Sabi niya, I only following orders from my senior officer who is the commander na sinasabi mo. Sabi ko sa kanya, hindi niya masabi. Confidential daw yung investigation. Ano yan? Paano naging confidential ang investigation? That is a public fund. Hindi yan security matters na confidential. Sasabihin ko sanang wag na magsalita ng bad words So, natapos kami doon, nakahang ngayon ang investigation ng Anti-Retif Authority. Walang decision ng Anti-Retif Authority. So, sabi ko sa Anti-Retif Authority doon sa aming email, usapan, isara nyo na lang opisina nyo. Mga inutil kayo. Sinamayan ko si Secretary Perez through his legal officer. Sabi ko, isara nyo na lang opisina nyo. Wala naman kayo silbi pala eh. So, madalit salita, alam ko hindi magpo-prosper sa ARTA. Sabi nga ni General Kita, nung panahon nila, bibigyan namin ng ultimatum ang mga agency na hindi mag-comply doon sa Republic Act 11032. Pag hindi nag-comply, i-hold ang kanilang mga releases. Kakala ko gano'n ang mangyari. Binulong pa nga sa akin, hindi naman Mapago eh.
General Mabago, my classmate in Back 42, na may pangil ang anti-retrieve authority kaya ako pumunta doon. Wala rin pala. Wala palang pangil. Sa time na yan kuha na yan 2022 na yan Okay. Wala nang pangil. Nung before that, may pangil pa yung ARTA. Okay. Dinala ko sa ombudsman. Hindi na considered kasi sabi nila, hindi naman daw ako principal claimants. So may punto sila. So hindi na ako. Bumalik uli ako sa PGMC. Bumalik uli ako sa PGMC. May time talaga na ginawa ko doon. Inipon ko ang mga byuda sa PGMC at saka mga enlisted personnel. Talagang gusto namin ang kausap ng commander. Hindi na yata si General Molina ang commander nun. Hindi ko matandaan. Basta out of 5 commanders ang walang nakapagharap sa akin except Commodore Casis. Siya lang umarap sa akin. Mamaya, panghuli ko yun. Okay. May balita na kakasuhan daw ako kasi nga parang nanggulo ko sa PGMC. Yan ang hearing ni Chismis. Ganun. Sabi ko, pumunta ang MP, tinawag ako sa MP. Tatanga-tanga naman yung MP rin MP officer. Ang pinapunta sa akin, private. Tapos yung private naman yun, alam ko, Air Force na airman. Alam ko professional rin yun kasi yung salita niya talaga alam. Sabi ko, Sarge, kung po pwede, officer nyo yung makipagharap sa akin. Kasi hindi mo masagot na lang ang tanong ko. Ano ang violation ko? Hindi makasagot. Anong violation ko? Bakit nyo ako patawag? Mas maganda sabi ko, yung MP nyo dito, papuntahin nyo dito. Hindi ako. Ano to? Baka pa yung amo. Ano ako sundalo na pag-reportin nyo? Wala nagawang MP kung hindi. Ayun, sabi siguro nag-usap yung officers to officer. Namaya, kausapin nyo na lang si Colonel Mitran. Para mas madali, para matapos ang usapan. Umakyat kami sa taas, sa conference room ng PGMC. Paglingon ko, wala na yung mga AP na natakot. Ang natira, yung mga matapang-tapang na mga byuda, yung iba hindi umakyat. Doon sa loob ng conference, bangayan ng mga salita kasi hinaya ako magsalita yung mga mga byuda, galit na galit. Bandang uli, pinakalma ko na rin sila kasi with my command, so kumalma na sila. So hindi ko malaman kung anong sinabi ko na rin sa doon, pero natatawa na lang ako doon sa mga officers na yun para bang hindi alam yung sasagot pag tinanong ko So, madalit salita, nagkaroon ng pag-uusap pero wala pa rin nangyari. Kaya sindikato nga mayroon nag-hold doon sa pera. Kasi based doon sa aking mga information na mga may idea sa COA. Kasi yung COA pala, apat na beses ko binilang ang COA Sinabihan ko yun, babae at lalaki doon, palitan sila, every 6 months yata nagpapalitan. Sabi ko, kayo mga COA, dapat kino-COA rin kayo. Sabi nung Lakser, masakit yung sinasabi mo. Totoo naman ka ako kasuhan nyo ako. Ang sinasabi ko, may katotohanan wala silang nagawa. Ang dami kong pinagalitan na COA. Kasi alam naman natin, pag tama tayo, huwag tayo matakot. Ganun lang kasimple mga kaibigan. So, doon sa conference, marami usapan hanggang sa natapos, wala nangyari. Talagang dinidiling nila. Based kasi sa kwan kasi, yung 4.9 billion in every quarter, alam nyo kung magkano ang tubo noon sa bangko? 16 million every quarter. Saan mapupunta yung 16 million ngayon? According to my commander,
Sa Mindanao, si Colonel Bernabe is a lawyer. Sabi niya, sir, ganito, ganito. Hindi ako nagtatanong sa mga legal, kasi alam na natin legal eh. Sila na lang yung nag-reinforce sa aking action, yung mga legal officer. Ha? Sila nag-advise sa akin, pero ni minsan hindi pa ako nagtanong in regards to legal. Kasi nga alam ko yung sinasabi ko. Kaya lang nire-reinforce nila ako para lumakas yung aking laban. Okay. So, nangyari yan. Wala talaga pag-asa. Nung mapalitan ng mga inutil na mga commanders, dumating na si Red Admiral, si Commodore Casis, at saka si Colonel Mansulib na dati kong magkasama sa 7th Division. Sabi ko sa kanila, sana bago kayo mag-retire, maayos nyo itong kalokohan dito sa PGMC. Alam ko, yung mga iba dito, alam nila ang history. Alam nyo, sa totoo lang mga kaibigan, mga kabaro, sabi nung isang computer operator, sabi niya, sir, pag nagmi-meeting kami, sir, tanong, ilan ang patay? Hindi sila tatanong kung ilan ay narinig. Ilan yung patay? Ibig sabihin, may savings na naman sila. Paano na mamagic? Ay, ko, siguro, sa buhatan sa kuwa. So, mas gusto nila na may namamatay. Source ko yan, doon sa mga enlisted persons sa PGMC. Isang first sergeant. Araw-araw ko, sir, yan, tinitingnan ang lahat ng mga table nila. Kasi, sir, based sa aking mga information, may mga folder na pailalim kasi naramdaman nila na gustong maglagay. Gustong maglagay. Kaya pala ganon. Maraming sindikato. Mayroon pa nga isa nagsumbong sa akin na natatandaan ko. Pero natatandaan ko yung hinahanap ko. Nagbigay siya ng 20,000 para lang mapabilis ang release niya. Maraming ganon. Sinabi ko yan sa kanila sa PGMC. Pero parang sabi niya, sir, naayos na namin yan. Ganun. Sabi ko, mayroon pa. So, siyempre, bilang isang commander, hindi nila na kukuha lahat. Pero may intelligence sila, may G2. Bakit hindi nila namomonitor yun? Yun ang tanong. Okay. Pero salamat tayo sa Panginoon. Dahil sa aking pagmamalasakit, binuwis ko ang buhay ko dito. Ang dami kong kasama dito. May isang Lieutenant General ng Army Commander na kabarok pa rin. Sherapax. Ayoko na magbanggit ang pangalan. Umatras. Sabi ko, sir, tulungan mo ako dito. Ganyan. Sabi niya sa akin. Sabi niya, sige, yun. Samahan kita. After 2 weeks, nagbago. Yun pala, tinawagan ng PGMC. Why? Kasi October anniversary, mayroon siyang recognition from the PGMC. For what? For what recognition? Dapat ako i-recognize nila na natutulungan ko sila sa mga anomalya ng ginagawa ng tao nila. Pero hindi pala kalaban nila ako. Hindi ito biro. Sindikato kasi ang binabangga ko. Pero sabi ko nga tayo, malapit na tayo sa dulo kung saan pa tayo ay natatakot. Pero ang lahat na ito ay pasalamat ko sa Team 301st Special Forces under then Lieutenant Yalong and then Master Sergeant Roberts and my buddy then PFC Remigio Antonio, body ko sa tinamaan. Hindi ko may anting-anting kasi ako may dala kasi ako noon ng anting-anting ni toothpick. Hindi ko lang alam kung totoo yun. Pero kwento ko lang, dagdag ko. Lahat ng damit namin sa building na yun na kinuha namin, puro butas yung kanilang mga damit. Pero damit ko hindi tinatamaan. Hindi nabutas. So siguro maaring may anting-anting nga. Nag-bounce kay Kuya Remigio Antonio yung pal na tumama sa kanang kamay niya. Hindi sa akin. Pero nakuha ko yung slag kasi pagbalik ko doon sa pwesto ko, sa pwesto namin dalawa, pagdapa ko, may mainis sa dibdib ko.
Yun pala islang yun na nakatama kay Kuya Remio. So meaning, tama sa kamay, diretso sa lupa. Pero hindi naman humukay. Nakapatang pa lang. Siguro nga, parang nahulog sa katawan ko yun, pero ewan ko. So yun lang mga kasama. Kasi kaya ko na-vlog ito. Kasi para bang ako pang masama ngayon. Na, yung, ewan ko, yung mga nainggit siguro. Pero yung mga, nainggit o politika. Wala politika dito. I started my advocacy since 2020 to 2020. It's because of pandemic. Dami niloko ng mga may hirap, na mga barangay official and DSWD. Kaya ako doon nagsimula na pumalag. Walang nagtatanggol sa kanila eh. Kaya ako, di na ako social media. Doon ako nagsimula. Kay Duterte ako nagsimula. Ang daming bull out sa akin yung Malacanang Access Center noon. Full bull out. Sabihin mo sa director mo, palitan ko. Kawawa yung ating mga kababayan kung walang Pilipino na gustong umaksyon. Sana tayong mga officers na ina-idolize ko noon nung ako'y enlisted personnel. Sana tulungan nyo ako sa mga advocacy natin para labanan ang korupsyon. Ngayon, sa panahon ngayon, ang tindi ng korupsyon. Pero hindi ibig sabihin, tapos ng Marcos administration, titigil ako habang buhay pa ako. Hindi ako ihinto sa anti-corruption. Kaya hindi ako namumulitika. Ako ay umaaksyon lang sa nakikita kong mali. Pero may nakikita ako mga kapwa ko. Hindi na lang magsalita. Mayroon pa isang kernel na abogado nagsalita sa akin Ikaso ko daw. Sabi ko siya, para ka di rin abogado, Alam mo naman ang proseso. Social media na lang katapat. Ganun na lang para kung may hiya yung commander, ay talagang hindi siya magpapahawak sa liig. Pero kung walang hiya siya, magnanakaw rin siya, ay magpapahawak siya sa liig. Kasi magkakapera sila So yun lang mga kaibigan, mga kabaro ko. At least, siguro, sa ipinaglaban ko in regards to 4.9 billion, nagtagumpay ako sa aking laban na ito. Now, sa Philippine National Police, bigyan niya lang ako ng mga ebidensya na para i-analyze ko kung anong sitwasyon. Sa AFP, nagawa ko ang obligasyon ko. Sa PNP naman, in other branch of service ng gobyerno. Maraming salamat. Bye-bye. Bye-bye. I love you, mga kaibigan.